Yo, what's up riders? Welcome back dito sa aking channel, dito sa Doride Ball Review. At ngayon, meron tayong dalawang bola again na i-review. Ito ang Molten GG7X na OEM, na fake, na factory out, na class A, na lang tawag ano. So, ano tinawag dito. Pero lahat yun, fake. At ilalaban naman natin siya dito kay Doride bola ni Aircare. So, okay. Nakita niyo yung kulay, napakaganda ng kulay, di ba? It's black and ivory white. All goods na all goods. So, original itong Doride na to. So, walang fake na Doride. Yan ang maganda sa brand na Doride. Wala kayong fake na mabibili. Unlike nitong isang to, madaming nagkalat na fake sa market. Tapos, mabibili nyo pa ng kasing presyo ng original. Minsan, mas mahal pa sa presyo ng original. Kaya ingat-ingat kayo. Dahil ang Molten GG7X, katulad ng sinasabi ko, ay phased out na. Matagal nang phased out ang Molten GG7X. Alright, so ano ba ang mga comparison na gagawin natin dito? So, i-compare natin yung ano nila, yung size, yung weight, yung bounce, then yung grip nitong bola. Ayun yung mga i-compare natin. And titignan natin na malapitan yung mga panel, kung maganda ba yung kapit ng panel, kung may mga bakbak ba, kung may maganda ba yung pagkakadikit. So lahat yun may gusto natin na malapitan. Alright, so unahin muna natin itong C, syempre. Itong C Molten GG7X. Shoutout doon sa mga makukulit na may nagugutom, nagbubukas ng rep. Meron naman dito ang isa, sinisipon. Ayaw, pinigilan. Alright, okay. So, kung madalas, kung napapanood nyo na yung mga vlog natin, nung unang-una pa lang, since 2017, 2018, 2019, no, na-vlog na natin ito si Molten GG7X. So, ang sabi ko doon, kapag ang bola dumating sa inyo, in-order nyo online, tapos ganitong klase yung plastic niya, balot lang talaga yung bola, saktong-sakto lang talaga, ay malaki yung chance na fake yung bola na yan. Okay? So, ito, sisirahin ko na itong plastic kasi pinakita ko na sa inyo na ganito dumating yung bola sa atin ng in-order. Actually, maraming mga Molten GG7 talaga nagkalat ngayon sa market. Hindi talaga mapigilan kasi marami pa rin tumatangkilik. May mga nagbibenta ng sobrang baba na nito, may mga nagbibenta naman din ng sobrang mahal pa rin, no? So, may nagbibenta na ito ng nasa 350, 400, tapos may nakikita pa ako 1,100, may nakikita pa ako 2,100, and may mga nagbibenta sa marketplace na sinasabi nila original nasa magkano ba? Nasa 5,000, sabihin nila original. Okay, so binuksan ko, madulas yung bola. Ang dulas. Kailangan ko siguro ng isang kasama dito. Dito mga Alexa, ito si Alexa. Ang dami pa ako, wala pa maligo. Hawakan mo lang ito kasi baka ako lang nagdulasan. So si Alexa, naglalaro ko ng ano niya laro mo, basketball. Kalaban yung mga lalaki. Ang score pa ba din? Hindi. Ano masasabi mo? Madulas makapit? Madulas. Madulas? Kasing dulas ng... Hindi katulad mo sa Sa akin magaspang yan. Sa iyo, bakit sana gumaspang yan. Alright, so ito madulas talaga. Parang siyang oily. Hindi ko mag-grip. So hindi natin mag-grip. Alright, no? So okay. Ito naman si Doride bola ni Aircare. So okay, ito nga palang Doride bola ni Aircare is designed by Coach Kevin Duncan from USA. Siya nag-design mismo niyan. At sa kabila niya may nakalagay dito na Dream Chaser 284407. Alright, tapos meron dito nakalagay na may message na nakalagay dito, napakaliit na message dito. Nakalagay dito, basahin natin. Ituloy-tuloy lang ang training, walang mangyayari kung mag-stop ka, huwag susuko, train lang ng train kasi yan ang magpapagaling sa'yo. Travis DC Cortez, so diba? Goods. Okay, so close-up look muna tayo dito sa Molten GG7X. So, pag dumating sa inyo yung bola na Molten GG7X na OEM, no? Ito, may guhit talaga siya, no? Tignan nyo ba may guhit, diba? Yan, guhit. Hindi na matatanggal yan, eh. Yan. So, matagal na nakahangin tong bola. Tapos ito, may mga tapyas siya. So, ito yung mga downside ng mga OEM. Tapos may mancha.
Yan, may mancha pa siya. Then, madaming ano to eh. Kaya nakaangat yung panel oh. Nakaangat yung panel. So, close up look tayo dito. Ayan, ito pa, nakaangat yung panel. Kita nyo? Yun oh, nakaangat. So, hindi ko siya mag-grip. Bounce check. Okay. Mukhang mabigat yung pagka-bounce niya. Okay, so commercial muna tayo. Sandali lang. Okay, may bola pala tayo dito. Ito yung Doride. Bola ng bayan, rubber. Tapos, collaborated with Jepay. So, pwede kayong manalo na itong bola na to, no? Basta, pwede kayo sumali, manalo ng bola. Mag-comment down below lang kayo. Ang i-comment nyo lang dyan ay ang Doride, the best basketball in the Philippines. Yan ang i-comment ninyo, no? Comment nyo lang yun, and then, pwede kayong manalo na itong bola na ito. Itong mismong bola na ito, mapapanood ninyo. Limited lang to kapag naubos na ang bola ni Jepay, yung Jepay mismo dyan. Magiging Doride na to. So, nasa 200 lang yung pinagawa natin na ganito. And yung iba, pinamimigay ng TJ pa, yung iba naman dito natin yung papamigay sa atin. Okay, so kaya comment down below na ano yung comment ninyo. Hashtag Doride, the best basketball in the Philippines. Alright, okay, let's go back here na. Kuhanin natin yung sukat nito. Meron tayong, ito yung kung napapanood ulit yung video ko naman nakaraan, ito pa yung medida ng nanay ko nung unang simula pa lang ng pag-vlog natin. Hanggang ngayon buhay pa. Diba? Na, ganyan kasinot yung nanay ko, napapanatili niya yung mga ganitong klaseng gamit. Mas matanda pa to sa, alam niyo mas matanda pa sa inyo to? Ha? Matanda pa sa inyo to? Kasi nananahi pa si mama noon. Ilang taon ka na? Ilang taon ba pinakamatanda rito? Ilang taon ka na? Si Yuki? 9? Ikaw, step. Mag-11. Si Lexa, 15. 14. Ay, 14. Okay. Across the bladder line. So, ito ang sukat natin. Ganito ang pagsukat natin. Ha? Susukatin natin siya na across bladder line. Ang sukat niya ay 76. Right, so ito yung sukat niya. 76.5. 76.7. Lapit tayo dyan. Ayan, 76. 76.7. Hindi siya 67. Okay. So, sukatin naman natin sa bladder line. Ito naman sa bladder line niya. So, pwedeng magkaiba kasi yung sukat ng bladder line doon sa across the bladder line. Kasi nakalubog itong bladder line dito. So, pwedeng mas maliit siya. Alright? O, tulad yan. Ang sukat dito ay 75 point something lang, 75.8. Nakita niyo ba? 75.8. So yan kasi iba yung sukat, nakalubog yung bladder line. So kaya mas maliit dito. Okay. So atin naman natin si The Dream Chaser, ang bola ni Airkid. Bounce check, bounce check. Uy, mas mataas yung bounce nito. Mas maganda, parehas na hangin lang nilagay ko dyan ha. So atin natin across the bladder line. The Dream Chaser. Bola ni Airkid. Okay, so ito yung sukat niya. Nasa 76.7 din. Ah, hindi. 70 ano lang pala to. 76.5. Yan. Okay. So okay, no, closer look tayo dito. Closer look naman tayo dito. Ito yung logo ng bola ng Doride. Pinaka-logo niya. Makita niyo sa loob ng logo, merong araw. Sa loob ng araw, may bola. Sa loob ng bola, may tatlong bituin. Tapos yung kulay niya, red, blue, and yellow. So lahat ng kulay na to ay makikita sa flag ng Pilipinas. So may bola lang siya sa loob. Tapos ito, may Tatsulok. Yung steel natin is Tatsulok Doride size 7, bola ng Pinoy. O, di ba? Napakaganda, di ba? Tapos, meron pang Pilipinas na nakasulat dyan. So, this is a proud Filipino na bola. Dahil kasi ito ang kauna-unahang bola na itatak, na iukit ang pangalan ng Pilipinas. At nagkaroon ng mga tagline ng mga pang-Pilipinas talaga, Pinoy na Pinoy. Tapos, ito yung logo ni Coach Kevin Duncan, the 4K. Yan, o. O, di ba? Ganda. Smarter.
Tapos Dream Chaser. Alright, sa ano nga pala, sa June 2026 magkakaroon ng basketball camp dito si Coach Kevin Duncan. Baka pwede kayong umattend, pwede kayo sumali doon. O kaya kung gusto, halimbawa naman, kung gusto nyong mag-training with Coach Kevin Duncan, pwede nyo siya kontakin at pwede niya kayo turuan. Kung malayo kayo, pwede niya kayo turuan via online. Kung mga nasa ibang bansa kayo, pwede niya kayo turuan online, no? So, ganun yun. So, may mga NBA players na natuturuan niyo si Coach Kevin Duncan, kaya all goods na mag-train sa kanya. So, kuhatin naman natin yun dito sa may bladder line. So, malalim din pala ang ano nitong bola na to. Malalim ang kanyang bladder line. So, mas maganda yung pag malalim yung bladder line. So, yung ganda nito. 676 pa rin. So, yung OEM kanina, 75 lang. No? At least ito, halos pumantay siya. Ayan. Oh, goods na goods talaga itong bola na to. So, okay. We're done at the size of the ball. And let's go naman sa weight nitong bola na to. Meron tayong timbangan dito. So, timbangin natin ang ating mga bola kung official ba. Yung size, nasa official size tayo. Titignan naman natin kung official weight itong bola na to. Unahin natin itong Molten GG7X. Ang official weight ng bola is 585 grams to 650 grams. So yung 650 grams medyo mabigat na yun. Pero maganda yun kasi maganda ang mabigat na bola sa mga outdoor, lalo na dito sa Pilipinas. Hindi naman yung mga court naman kasi natin dito, hindi naman lahat ay indoor, yung mga sarado, mga tabla. So pag mga ganung tabla, ang mga bagay na bola lang talaga rin yung mga magagaan na. Pero pag yung outdoor, mga covered court, dapat yan yung medyo mabigat. So yung mga nasa 620 grams to 650 grams na bola ang gagamitin ko. Okay, so timbangin natin. Gano'n kabigat itong bola na to? Alright. Right. Check nyo. Check natin. Pala, hindi nyo. Ilan siya? Oh no! What the? It's 550 grams lang. So ibig sabihin, below the official weight itong Molten GG7X ng OEM na to. So negative agad siya. Yung grip niya, hindi maganda. Hindi ganun kaganda. So no to that ball. So ibig sabihin masyadong magaan. Pag ginamit niyo outdoor, hahanginin yung tira niyo long range, hahanginin yung tira niyo pag medyo mahangin siya. Papalin yung tira niyo. Okay, timbangin naman natin itong bola ni Airkev. Ang bola ni Airkev ay 609 grams. So okay, so ibig sabihin itong bola ni Airkev ay pasok sa official weight ng mga bola sa FIBA approved. So kung ipapa-approve natin itong bola na ito, FIBA approved siya. So yun nga lang, din natin siya napa-approve. Medyo madugo pa siguro labanan yun. Bounce check muna tayo. Yan lang, okay yan. Nakikita ba? Bounce check. Tingnan nyo kung saan sino mas ano. Okay, pagano ko lang siya kababa. Then let's try this one. The bola ni Airkev. Uy! Mataas! Okay, mas mataas yung bounce ni bola ni Airkev. So, ibig sabihin yung bounce niya mas maganda compare dito kay Molten GG7X. So, wag na to. Itong bola na to, papamigay na lang din natin ito. Pwede kong ibigay sa mga bata doon sa mga kalaro natin kung sino mga makalaman natin doon. O kaya kung gusto nyo makuha itong bola na to, gusto nyo, sa inyo na lang yung bola na yan. Then, comment down below lang. O kung gusto nyo naman na ganito kagandang bola, na bola ni Airkev, pag yung... Yan na! Oh! Okay na. Oh. Diba? Ayan na. Nagiging namomoisturize na nga aking kamay. So grip check. All goods. Nag-grip ko na si Coach Kevin Duncan na bola. Kanina hindi. Ngayon nag-grip na natin. Okay. And then, grip natin ito si Molten GG7X. Ang gulos talaga eh. Oh! Kabila. Okay. So ayan, medyo parang nagmamantik ng madulas tong GG7X. Okay. So
Kung gusto nyo ng original na bola ng Molten BG4550, meron tayong, pwede kayo mag-check out dito sa video na to. Pwede nyo check out dito. Original yung darating na bola sa inyo. Hindi ka tulad mo sinasabi ng mga ibang seller dyan na pag na bumili kayo sa kanila ay original yung papadala pero darating pala sa inyo yung fake. Hindi ako ganon. Nung dati pa lang, unang-una pa lang ay tapat na tayong seller dito sa online. So sa mga bago dyan sa aking channel, please don't forget to subscribe, like this video, and share nyo na rin itong video na ito sa mga katropa ninyo para hindi sila mapeke ng mga fake na Molten na bola. And marami pang mga fake na bola ng mga nagkalat sa market, hindi lang si Molten, Randy Wilson, Randy Spalding, at kung sino-sino pa. So para makasigurado, kung gusto nyo ng original, i-Doraid na kayo. And that's it. And I'm Bounce out.